paano sasucess sa buhay? Panoorin mo tong episode na to at ituturo ko sa'yo ang different budgeting techniques na natutunan ko over the past years ng personal finance. Tara, i-breakdown natin yan. Hello friends, welcome back to my channel. My name is Rob, your personal finance guide. Before we start this episode, i-share ko lang sa inyo na 92.7% ng nanonood sa channel na to ay hindi nakasubscribe. Mataas ang hindi nakasubscribe, pero maraming nanonood. So if you enjoy my episodes, please hit that subscribe button. Para maraming Filipinos yung maabot natin through financial literacy. Tapos, dumami rin yung mga Filipinos na gagaling sa pag-manage ng personal finances nila. Okay? Alam niyo yun, para pumaldo tayong lahat. Deal? Let's get to the breakdown. As usual, let's first define what budgeting is. Ang budgeting ay isang proseso or pagpaplano kung paano natin i-handle yung kaperahan natin from income to savings to expenses during a particular period of time. Usually, ginagawa yung budgeting on a monthly basis. Ideally, gagawin natin yung budgeting before pa tayo sumahod o kumita para kapag dumating na yung ine-expect nating pera, hindi tayo maparalyze o mabulag sa mga paggastos natin sa buhay. Mas madali kasing gumastos kung hindi mo alam kung saan specifically nakaalaan yung pera. And mahirap yung ganong sitwasyon kasi nga, hindi mo na rin alam yung gagawin kapag biglang naubos, diba? Usually, gino-joke natin yung mga ganyan na, di ko alam kung saan napunta yung pera ko. Pero it's a sad and painful reality na. Minsan dinadaan natin sa tawa at hindi natin na-address yung underlying issues. Worst, uutang ka kasi nga na-short ka or naubos na yung pera mo kasi hindi ka nga mindful sa pera. Ang tendency kasi nun, matatrap ka sa bad financial cycle. Over roughly 3 years of personal finance, meron akong 3 personal finance techniques na sinundan pero isa lang yung nag-work sa akin. So, simulan natin sa 50-30-20 rule. Basically, yung numbers na yan ay percentages ng mga budget na dapat nating i-allocate sa mga expenses natin. We will start with the 50. So, ibig sabihin nun, 50% ng income mo ay dapat mapupunta sa essential expenses katulad ng food, bills, ano pa ba? Rent, kung nagre-rent man kayo. Ano pa yon? Transportation, load, kung kailangan nyo talaga yung load sa everyday life nyo. Next is yung 30%. Ang laman naman dito ay emergency fund, housing, education, business, or retirement. Basta anything na pinag-iipunan natin for a long-term goal. Lastly, the 20%. Ito naman, mapupunta sa lifestyle expenses natin. Dito na papasok yung dining out, or like eating out with friends, shopping, vacation, anything related to living the life we want outside our basic needs. Gets mo na yung malaki ka na. Halimbawa, ito, ang karakter natin ay si Coco Marcos. Grabe yan, pinag-isipan ko ng mabuti. Kumikita siya ng 20,000 per month sa kanyang trabaho. So, hindi natin i-consider yung mga kaltas for simplicity. Yung 50% ng kita niya is 10,000. So, ito na yung budget niya for essential expenses, basta sa basic needs. Then, yung 30% ng 20,000 is 6,000 pesos. Ito naman yung budget for savings. Halimbawa, 2,000 sa emergency fund, 1,000 sa pagpapagawa o pagpapatayo ng bahay, mga ganon. Sample lang naman yun. Then, yung 20% is 4,000 pesos. Ito na yung pwede niyang ipanggala, ipangluho. Basta bahala na siya kung saan niya gagastusin. Basta pasok lang sa budget. Okay, punta tayo sa next na technique. Ito naman, iba yung budget allocation niya. So, tinatawag to na 75-15-10 rule. Napanood ko lang to sa isang interview sa isang businessman. Tapos, trinay ko siya kung gagana ba sa akin. Try ko for 3 months. Ganun. Again, lang to? Percentages lang yan yung ibig sabihin ng mga number. Allocation lang. So, sinasabi sa rule na to na 75% daw ng allocation natin dapat mapupunta sa essential expenses. So, kanina diba 50? Ito 75, mataas. So, kung halimbawa, yung essential expenses nyo, kulang siya sa 50%, pwede nyo itaas into 75% yung budget for it. Tapos, pwede nyo itong sundan. Depende naman. Depende sa inyo. Then, next, yung 15% ay para sa savings. Then, yung remaining 10% naman para sa investments. Kung i-compare natin to dun sa una, mapapansin natin na tumaas talaga yung allocation for essential expenses. Tapos, bumaba naman yung allocation for savings and nawala yung lifestyle. So, naging investment siya. So, if you're the type of person na yung saktuhan lang yung mga nakukuhang energy sa lifestyle. Although, I guess it's really important rin naman on the other hand. Pero depende nga yun sa inyo. Halimbawa, gusto nyo mag-invest aggressively habang bata pa kayo.
ganun. Tapos di naman kayo masyadong lumalabas or whatever. Yan, pwede nyo siguro tong sundan. Pero ito yung particular na budgeting technique na sinundan ko tapos hindi nag-work sa akin. Kasi apparently, medyo mali yung pagkaka-allocate ko. Kaya, na-crazy ako for a while sa finances ko. Actually, ginawan ko yun ng separate video. Ililink ko lang dyan sa taas as a part. O kaya sa link below if you want to learn more about it. So yung experience na yun, kasi nga yun yung sinundan ko. Actually, mali lang yun. Di lang siya nabigyan ng justice on my end. Mali lang yung paggamit ko. Nag-lead yun sa current and favorite budgeting technique ko, which is the conscious spending plan na pinapost ni Ramit Sethi. So meron din akong specific na episode. So ginawan ko yan ng isang buong episode. In-depth, kumbaga. I'll link it sa taas or sa description below. But basically, it says that 50 to 60% ng allocation natin should be spent sa fixed costs o yung essential expenses. So, ganun lang din. Katulad nung first two. Yun talaga yung pinakamataas yung budget allocation. So, yung 5 to 10% daw ay mapupunta sa savings. Another 5 to 10% ay mapupunta sa investments. And lastly, yung 20 to 35% daw ng monthly income natin ay mapupunta sa guilt-free spending. Kung mapapansin natin, parang same lang to dun sa 50-30-20 rule, yung naunang technique. Kasi may essential expenses, investments, lifestyle, ganyan. Savings. Pero, mas maganda to, in my opinion. Kasi, sa personal experience ko, merong wiggle room na pwede mong i-adjust yung range ng budget. Depende sa financial situation mo. Kasi 'di ba nga siya? 50 to 60%, 5 to 10%, mga ganon. Wala siyang pressure na 10%, 20%, 50%, mga ganon. Wala siyang ganon. Ito yun naman yung technique na nag-work sa akin. And ito na yung currently na ginagamit ko sa personal finance ko. And yung favorite part ko dito is yung guilt-free spending. Although, same lang naman siya dun sa sa 50-30-20 na may lifestyle. Kasi nakapag-free siya ng mental space ko when it comes to tracking my cash flow. As long as hindi ako gumagastos ng more than sa allocated budget, I should not feel guilty sa mga binibili ko. At the end of the day, these are just frameworks na dapat mag-guide lang sa atin in managing our cash flow. And hindi dapat tayo masakal sa ganitong sistema. I've been there sa todo yung follow dun sa mga personal finance na techniques. And hindi siya masayang experience. Pwede kang mag-follow ng mga ganong mga advices. Pwede, ito pati yung mga sinasabi ko, baka hindi to fit sa sa situation mo. Pero, ang maganda naman doon, hindi tayo nakakatali na pag ito yung finalo natin, ito lang. We can always change our system. If you want me to break down something specific in this channel, please leave a comment below at itatry ko yung best ko para gawa ng episode yung mga trip nyo sa buhay. And if you enjoyed this episode, check out the next episode kung saan i-breakdown natin ang concepts about debt o utang. That's it for this episode. See you on the next. Matane!